Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV. Okay guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right, thank you very much po. So topic natin yung po today's reflex. Down boots na tayo guys, di ba? Kakaboto lang natin ng mga leader natin kahapon. At ngayon may mga nanalo na at may mga natalo na. So ano nga ba ang tunay na nakatangian ng isang leader? So, ang topic natin ngayon, itong si Moises, kung paano siya nag-lead sa mga Israelita. Kung paano niya nailabas mula sa Ehipto, 'di ba? Naging alipin sila ron nung napakatagal ng panahon. At ngayon, nailabas na nga. Nailabas na at hindi bira guys ang kanya nailabas. Around 2 million na katao. Imagine mo, maglalakad lang kayo guys sa isang disyerto papunta sa lupang pangako na Israel nga sa panahon natin ngayon. So yun. So dahil doon guys, yung kanyang biyenan, itong si Jethro, tuwang-tuwa kay bilib na bilib dito kay Moises kung paano nga niya ba nailabas ang Israelita. So habang naglalakad sila, di ba, papuntang Promised Land o Israel, ang daming mga problemang kanyang kinakaharap. Nandiyan yung anak na pasaway, di ba? May nagnakaw ng mga kambing o mga alagang kasi daming tao niyan eh. Di ba? Alam naman natin, lalo na kung matigas ang ulo ng tao, napakahirap i-manage yan. So, maraming reklamo. So, lahat nakapila. Lahat sila nakapila kay Moises na kasi nung panahon na yon guys, wala pa namang hukuman, di ba? Hindi kagaya natin ngayon, merong regional trial court, di ba? Meron tayong barangay hall, parang ganun eh. Meron tayong Supreme Court. So, nung panahon na yon dahil nag-umpisa siya pa lang ang mundo, di ba? Yung mga tao sa Israelita. Ang hukom lang, itong si Moises. Kaya talagang, siguro kung ma-imagine mo, di ba? Sa 2 million na yon, 1% lang yun o 2% lang maging pasaway. Ang daming reklamo, ang daming kailangan pagdesisyonan. Itong si Moises. Kaya sabi ng kanyang biyenan, sabi niya, anak, alam mo, parang napapagod ako sa iyo. Ganun din na rin sa mga tao, napapagod din ako sa kanila. O baka napapagod mo na rin sila, sabi niya. Dahil nakapila sila, di ba, mula umaga. Kasi ang dami, di ba guys? Mula umaga hanggang 6 AM ng umaga tapos hanggang 6 PM ng gabi. Ganun kadami yung nagrereklamo kay Moses para desisyonan yung mga bagay na kailangan desisyonan dahil sa pagtalo-talo, pagkaaway-away ng mga tao. Imagine mo, di ba? Ang hirap ng trabaho ni ni Moises nung panahon na yun. Kaya nga ang sabi ng kanyang biyenan, ayusin mo, sabi niya, yung pagpapalakad dyan. Kaya nga, ayon sa Exodus, chapter 18, verse 21, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, na mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. And guys, napakalinaw, di ba? It's about leader talaga to, leadership to, guys. So, sabi niya, pumili ka ng mga taong may kakayahan. Para nga, gawin ng trabaho. Imbis na ikaw lang mag-isa, may mga tao kang gagawa sa trabaho mo. Parang sa modern time nga natin ngayon, guys, di ba? Meron tayong Chief Justice. Sa una, sa baba muna, sa barangay hall. Di ba? Pag may nag-away, dinadala muna sa barangay. Pag hindi, yun na, magkakadimandahan na. Pag hindi pa rin natapos sa mga regional trial court, akit na yun sa Supreme Court yung pinaka last judgmental. So, noong panahon na yun, medyo naawa siguro itong si Jethro, kaya gusto niya, yung ibang trabaho niya, ibibigay na sa iba na mahusay din. At ang pinaka-the best doon, yun din nasa suhulan. Kasi sa panahon natin ngayon, di ba? Marami rin tayong nababalitaan, mga judge na susuhulan. So, ito yung panuntunan niya. Kasi nga naman, pag nakahanap ka ng leader, guys, na competent, ibig sabihin ng competent talagang may galing, nakakasabay sa kung ano man pinag-uusapan, nakakapag-desisyon ng maayos. Pero kung wala siyang karakter, doon tayo sasablay. Di ba? Magaling nga sa may kaalaman sa magaling siyang magdesisyon. Pero kung wala siyang karakter, pwede siyang suhulan. Yun ang sinasabi
dito sa Bible na binabasa natin. Kasi napaka-importante yun eh. Tsaka yung kailangan mapagkatiwalaan. Para sa barangay natin, di ba? Hindi porket magaling, okay na. Kung hindi naman mapagkatiwalaan, eh wala din, di ba? Kung yung nahalal nating mga chairman o kapitan, mga kagawad, magaling nga sana sila sa pamamalakad. Eh kung wala silang takot sa Diyos, gagawa sila ng corruption. Kasi yun ang pinaka-the best. May takot sa Diyos, competent, at siyempre may karakter na maganda. Hindi lang, kasi may mga magagaling kasi na leader, pero may attitude na tinatawag natin, di ba? So, yun ang nagiging problema. Mambis na okay na sana, tapos may attitude, bukod doon, wala pang takot sa Diyos. So, gagawa ng hindi maganda talaga yan. So, at the end, ang magsasuffer niyan, yung mga nasasakupang mamamayan. So, yan ang sinasabi dito na, at importante doon na kailangan may relasyon din sa Diyos. Yun na, papasok na yung may takot sa Diyos. Kahit talagang hanap tayo ng pinakamagandang leader na sana sila na nga ang hinihintay ng taong bayan, lalo na sa barangay, yung mga chairman, mga kagawad, SK chairman, na unang-una may takot sa Diyos, competent, alam niya yung ginagawa niya, di ba? Nakikipagsabahin sa iba para mas magaling. At may character siya, na wala siyang attitude, marunong makisama, at hindi bastos. At the best yung may takot nga sa Diyos. Yun ang kailangan basihan ng mga leader na kailangan natin na sana sila na nga yung inihintay natin. Mapabarangay man yan, local man yan, mayor man yan, national, mga senador, vice presidente at presidente. So tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. At salamat po sa paalala nito na even kami guys, Lord, na kahit hindi kami mga halal, mga barangay captain o kagawad, sa aming trabaho, Lord, kung sino man mga taong na aming minamando o under sa amin, Lord, tulungan niyo po kami may takot sa iyo, competent, may character, para may guidance kami po sa inyo. At maging maayos ang aming leadership sa aming mga nasasakupan sa trabaho man yan, sa personal na buhay, sa pamilya, bilang isang anak, inay, itay, magulang, at mamamayan. Tulungan niyo po kami. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, may problema sa financial, sa relasyon. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay magtitiwala, kung ikay maniniwala, at ikaw ay manampalataya, tsak yun, ano man ang problema mo ngayon, ay diringgin ng Diyos. So tayo manalangin mo, Lord, bless niyo po ang kapatid namin ngayon, nanonood sa aking vlog, lalong-lalo na yung may sakit, Lord, may stage 4 cancer na bedridden na, Lord, nasa bahay na lang, nasa hospital na lang, Lord, at kung ano-ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanilang katawan. Haplusin niyo po, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po kung ano mang masakit sa kanyang katawan para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga relasyong nagkasira-sira, nagkawatak-watak. Dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila, Lord. At sa pinansa, Lord, na kailangan naming lahat, Lord. Lalong-lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala na, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ulam, pambayad sa kuryente, tubig, upa sa bahay, Lord, pambili ng gamot. I-bless niyo po, Lord, ang aming anak buhay. Pagpalain niyo po kami lahat. So, lahat na ito hiniling namin sa tamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Christ. Thank you very much po.